Nasa live na tayo. Okay, set up natin ang question and answer. Okay. Then, mayong buntag po mga followers, suki, mayong buntag ba yan? At marami pong salamat, pagpalain po kayo ng Amang Yahuwah. At bumabati po ang Kuya Ed sa lahat po ng organisasyon, local man po ito o international, binabati ko po again ang AFP Retirees Association, ang officer and enlisted personnel ng AFP from Navy, Air Force, Marines, Army, to all retirees officer and enlisted personnel together with the active MUP, military uniform personnel. Binabati ko rin po, shout out ang aking mga kabat sa 212nd and 214. Shout out din po sa Fraternal Order of the Philippine Eagle. Shout out to my club, ang Industrial City of the South Eagle Club, under po ng NMR2 Ligan. Ang Association na Fraternity Associations of the Philippines, especially po yung Alpha Phi Omega and the what we call this Scout Royal Brotherhood. Yung atin pong mga OFW, maraming salamat po sa inyong pong pagtangkilik sa Kuya Ed TV channel dito po sa YouTube. Maraming salamat po. Please subscribe and mag-iwan po kayo ng comment, and please ring the bell na rin po doon po sa aking Facebook account para updated po kayo sa mga ko po. Shout out po Ma'am Charlene, marami pong salamat. Ma'am, marami pong salamat Ma'am. Pidot Cuenca, good morning. Likewise, Magdalena Tiongson, good morning po. Likewise po Ma'am Annalyn Valle, likewise po, good morning din po. And Camille Fernandez, good morning po. Thank you po sa mga gifter na nagnanais tumulong. Opo, malaking tulong po yan, makadagdag po ako. Opo, kasi meron po tayong programa sa Handog Pamasko para po sa kabataan ng tribo. So kahit po sa gift, marami po salamat. And any kind po, makaaabot po ito sa kanila para kahit papaano sa maliit po na halaga at bagay ay makatulong po tayo. Shout out din po sa mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum kapatid ko. Ang pag-ibig at kapayapaan, maging ang tagumpay ay maibigay sa atin nang walang ibang kadakilaan kundi ang amang si Allah. Sa mga iba pang kapanalig na Kristiyano, pagpalain nawa tayo ng ating Amang Yahuwah, at sa iba ay ang Panginoong Hesus at ang Ama. In one way, through the other, pagpalain tayo ng ating mga Diyos. Pagpalain tayo ng ating mga kinikilala. We have to equally respect both faith and belief ng ating mga kababayan, Muslim man or Kristiyano man. And then bumabati po ko sa Yahuwah's Believer of the Philippines, and then the other group such as the Guardian for the entire Philippine Island, then sa Carancho, especially here in Mindanao, sa General Santos, under po ng Bro June na siya pong nagdadala sa kanila. Opo. Rosane Bautista, shout out po, watching you OFW. Okay po, marami pong salamat Ma'am Rosane. Salamat po kami dahil
kung hindi dahil sa remittance ng mga OFW, kahit po tigib ng pagsubok at hirap na dinadanas na malayo sa pamilya, patuloy po, kayo lang po ang nagdadala ngayon sa Pilipinas. Ang remittance ng mga OFW. June Hernandez, Sir, good morning. Morning, Amping Diha, watching from Chicago. Hey, shout out sa mga taga-Chicago by June Hernandez request. Shout out po mga kababayan namin. Ingat po kayo dyan sa Chicago. Oh, grabe ang addiction po ng fentanyl dyan. Wag na wag po kayong papatol. Please advise yung ating pong mga kababayan. And a safe way matter. Wag po kayong, alam nyo naman, drug addiction is a drug addiction. Even our president is, alam nyo na, using white substance in the comprehensive matter po na talagang totoo na gumagamit po siya. Siguro, bahala na po ang Diyos sa kanila. Emma Heneta, good morning po. Likewise po, Ma'am Emma. Yuji, likewise po. Good morning din po. God bless po, Ma'am Yuji. Watching from Lipa, Batangas. Aba, ay, taga Lipa na Maampalari. Kabayan ko Taga Palayan po, Nueva Ecija. Palayan City, opo. Pero I'm still decided to live and to reside here in Bukidnon. Malamig po kasi rito. Bukod sa malamig, malamig po talaga. Pag-abot po doon sa atin, sa amin sa Nueva Ecija, mainit at mainit po talaga. Okay? Salamat, sir. Okay, likewise po, Heidi Olak Alson. Good morning, sir. Likewise po. Hello there, good morning, Kuya Ed. Likewise po, good morning po. Watching from California. Have a blessed day, but night there. Diba? Gabi ngayon sa inyo. Ingat po. Please po, hindi po safe ang ating komunidad dyan nang dahil sa drug addiction of fentanyl. Ingat po. Kailangan po, double guarding po tayo. Especially self and property. Okay po, Renz Mahinay, good morning, Sir Kuya Ed. Huwag kang susuko. Suko ba? Salamat po sa paalala. Sa mga nagnanakaw na sa inyo, kaming taong bayan. Marami pong salamat, Renz, sa iyo pong suporta. And I want you, Renz, to join us in our group, the National Group of National Anti-Crime and Corruption Group Incorporated. Renz, you are welcome. Hoping na alam ko na you will be a responsible leader to fight against crime and corruption in our community. And that the means of objective po ng inyong pong lingkod bilang Vice President for Administration. Regard po, kumbaga sa shout out kay Kuya RSP Tamaraw, the founder ng NACCGI o yung National Anti-Crime Corruption Group Incorporated. Opo, at hoping to our beautiful secretary, Mamara, thank you po. Shout out po sa inyo. At sa lahat po ng station and chapter ng NACG all over Philippine Island. Hoping in one dream, mahirap pong mangarap kung di po tayo gagalaw. Lambing po ni Kuya Ed. Kailangan fight tayo. Fight together. Andito si Kuya Ed. Hoping for the future, we meet together to stand one objective. To fight against crimes and corruption. Huwag po tayong pumayag na manatili yung kamandag at kanser na to na siyang lumalapa sa salapi at sa kaban ng bayan. Hoping you and I will be the one who protect this one to protect the money of our country and our people and our loved ones for their rights. Okay?
Marami pong salamat. Hindi po galitan, Kuya Ed. Esperanza Calyesa. God bless sa lahat ng nagmamalasakit. Ay, salamat po. Nakakalaki po ng puso. Kung ganyan po ng ganyan ang inyong maririnig at mababasa sa tuwing umaga, kaysa po yung, alam niyo po, no, tapatin ko po kayo, bayan, ma'am, sa inyo po mga tagatangkilik ni Kuya Ed, kahit 20 lang tayo dito, basta, basta totoo. Ika nga, basta kapanalig, kaysa napakarami natin, lampas-lampas tayo sa sobra-sobra. Tapos si ma'am, andito rin po yung ating sponsor. Opo, si ma'am Charlene ata ito. Si ma'am, thank you very much. Pasensya po, wag po kayong magtatampo kung hindi po tama ang aking pagbigkas. At yun nga po ang problema. Sa totoo lang po, hindi po nagmumura ang Kuya Ed sa comment. Kaya lang, napuwersa po kung magmura. Alam ko po, nababasa niyo yung mga comment ko. Wala po akong comment na walang mura, sa totoo lang. After na hindi ko na po nakayanan ang mga katarantaduhang comment nitong mga loyalista, itong mga trolls, pingkalawan, dilawan, etc. Kung ano pa man sila. No? We pray together na sana walang mangyari sa matanda. Dahil kung may mangyari sa matanda, ako na pong magsabi sa inyo sa programa kong ito. The soldiers of the Filipino people will react. Assume na mangyari po yan. Ano't ano man po. Yan na po ang huling araw namin. Ayaw na ayaw namin mangyari sa atin. Umaasa po kami sa ating mga individual na panalangin na wag naman. Dahil may ginawa naman ang ating Pangulo. Duterte. Hindi po yung Pangulo ngayon. Ay, meron naman din pong ginawa ang ating Pangulo sa labis pong pagmamalabis ng kanyang kapangyarihan at pagnanakaw. Meron po siya nagawa. Marami po siyang hindi naipaliwanag at napakita. Batchoy Palma, good morning. Likewise po, salamat. Lolita Abales, Abletes, watch out po. Thank you. From Samar, Eastern Samar, maupay na adlaw dida. No? Sa mga patud na po. Okay? Ang father ko po ay taga Katarman. Mother ko ay taga Santa Rita. Kami po ay bloodline ng mga Dampiganon. Opo. Samar po. Pero after during the war, ano po yung father ko, alam niya na, mga the day before that day, from Samar, nagbaba po yung father ko para academically mag-aral sa Santo Tomas. Okay. Bachelor of Science in Law. Okay. Nagkagera. Kaya medyo doon po kami na process and na-develop. Pero kada mayon, nag-hermano man me. Good morning, sir. Gerson Malimban from Quezon, Bukidnon. So please allow to join our group. Everyone on my channel today, join our group. Be National Anti-Crime and Corruption Group. Gagawa po ako ng communication sa lahat po ng ating mga kapitan at mayor na nakakasakop sa inyo. All over our country. Kasi para at least ma-update at ma-seminar kayo ni founder o yung mga presentable regarding seminar in education ng NACG. At isa po ako doon sa educator. Subject para ma-enhance yung inyong information as the Vice President in Administration po. Opo, yun po yung aking ranggo o katungkulan dito po sa ating organisasyon na to. At nag-post po ako regarding a matter of information. Very polite and very light. Opo.
God bless po sa mga Pilipino. May ugaling totoong Pilipino. Salamat po. Ruben B. Degamo, reckoning is coming soon. Anito. Maraming aso. Magsusumbong na naman sila sa buhaya nilang pinuno. Wag lang may mangyari. We pray together na makauwi ng maayos ang matanda. And although, in perspective information na sila po ay tanggap na kung ano ang mangyayari. But the God will always be priority. Siya po ang ating architect. Siya po ang ating engineer. Siya po ang nagmamay-ari po ng ating buhay. Kaya siya po ang nakakaalam kung kailan po tayo babawiin. At Eugene, anong nagawa niya, kuya? Yung inaangkin niya, Bukana River, galit. Gagalit ka naman, mami. Kalma ka lang. Nagiging tanga siya sa ginagawa niyang corrupt mentality. Ayan yun po. From MNLF Mindanao. Saludo sa aking mga igsuon. Maayon na ipus na to ang panang Mindanao Independence Movement. And you are also invited to join NACG, the National Anti-Crime and Corruption Group. You are invited. I-ano nyo lang po ako. Pre-message nyo po ako at para mailis ko po kayo kay maggagawa po ako ng isang episode ko para po sa NACG. Narsing Ramos Stino, Sir, yung binigay mong logo sa akin, ayan na. Ano yung logo na ako. Likewise, salamat po. At meron po akong ibibigay din sa iyo. Na yan po ang ating signifying respond and loyalty para po sa ating organisasyon. Ako po ay nananalangin na sana ang lahat po ng aking follower, supporter, na naniniwala, napakasarap iguhit yung ating grupo sa papel or sa pahina ng history ng Pilipinas na kasama tayo. All over the Philippines will be united in one group, in one word, in one voice to fight the crimes and corruption. Isang kapit-bisig po tayo sa isang umbrella na meron tayo in terms na we are standing in one corporate unit that they call soldiers of the Filipino people fighting against crime and corruption. Lolita Abales, I came from Mindanao, sir. But since 1976, dito na po ako nanirahan. Taga rito, hobby ko na po ang Eastern Samar. Well, okay po. Maraming salamat po. At nakita-kita tayo dito. Rosana Bautista, grabe, bangag at Rimulya para kay Senador Bato. Pauhuli nila ang buset. Ay, alam nyo po, yan po ang ating pag-uusapan. Sa totoo po, Our International Criminal Court asware na hindi na po nakipagkaisa at bumitaw na po ang Pilipinas sa ICC na to ay meron pong right o meron lang po silang tinatanggap na bayad galing po sa mga estupido na ito na korap na liderato ng ating gobyerno. No. Other have the authority and right? Wala po. Ilagay nyo po sa ulo nyo, wala. Ginagawa lang po nilang yan, nagbabribe po sila. Nagbabayad po sila. Ngayon, parang na-anticipate ni Kuya Bato, then go. Nandyan yung mga kapatid natin, nahanda, di ba? Try natin, mahirap pong magsalita dito, no? Maraming aso. Alam nyo naman, namomonitor tayo ng mga aso community. At sila ay gumagawa ng
specific report kahit na nasa loob ng kubeta o ng CR. Okay, grabe bangang okay. Lucy Salazar, Sir, sana kayo na lang po ang manguna sa Pilipinas. Gaganda. Parang napakalaki ng obligasyon na gusto mo, Ma'am Lucy. Eh kung ako po ang mangunguna sa bansa, wala ka, parang in fairness din. Dito na lamang po tayo mag-concentrate. And one day, ang Kuya Ed TV po ay lalapit at mananawagan ng isa pong napakalaking suporta kontra korupsyon. Diyan lang po tayo pumokos. Diba? Malay nyo po, maibalik, dumating ang bagong administrasyon at maibalik muli, ma-reinstate muli ang Presidential Anti-Corrupt Commission at gawing arm ang National Anti-Crimes and Corruption Group. Congratulations sa NACG. At least kahit pa paano, naatay pambili ng bugas-bugas, di ba? Naatay budget, naatay may pakinabang, habang tumutupad tayo ng tungkulin. Sir, okay sana, UG. Eagles din ako, kuya. CDO base. Huwag mong sabihin yung aking mother club na Golden Friendship ay dyan ka nakalagay. Kasi ang Kuya Ed TV po ay awardee noong 2004 sa Abu Bakar campaign. At during the period time, kasi nasabi po ni Ate UG magulo to si Ate UG naging awardee po ako. So after, naging awardee tayo, naandyan si Kuya Montalba at saka si Kuya George Ignacio. Sila po yung mga nag-invite sa akin. Ano lang po kami, dalawa kaming opisyal o sundalo, tapos 3 engineer. Special induction po. Pero alam niya na sometimes there is a past na may problema. Walang perfectong organization. Kaya nga po pinapangalagaan ko yung kanilang pagtitiwala sa akin. Kaya kailangan, ano pa kami, transparent and illuminated. Hindi po Illuminati, ha? check your mind. Okay. Opo. Eagles. Okay. CDO base. Okay. 2004, around September, ano po, na-induct po ko dyan. 5 kami. The Golden Prince Eagle Club. JPEG. Okay. At kasama ko dyan yung retired na police. At after the years, sa pagbalik ko, after ako yung nag-serbisyo sa Malacanang, bilang PSG. Pagbalik ko, nagkita-kita kami, something na may mga objective, plano. Nakasama po ko sa Majestic Waters Paul Eagle Club, MWEC. And then may mga doon, Tinago, ay mga Santa Maria Falls, ganyan, Eagle Club, hanggang sana uwi po sa Industrial City of the Club of the South Eagle Club. Mga ano po, sponsoring po yan. Under ng illegal na Pioneer Club ng Eagle. Opo, kasama ko po dyan si Kuya Kumpad, Salibay, Manny Salibay. Tapos si Kuya June. Marami po, si Willie Yap. Tapos yung governor natin, si King Ablas. At yun nga po, Belyesalin. Okay, thank you po. At watching po ang aking pong kapartner na si Debro. Kuya Kiko Mori. Siya po yung aking partner. Hello buddy. Just a request para at least makakyat ka. Automatic para at least there is something particular and something to be informed our public. Okay, sige kuya, take time. Kaya nakita ko yung last mo, you taking your exercise.
and physical defeat. Bayan, balik po tayo, no? Na-shout out ko na po ba lahat? OFW, mga kapatid nating Muslim. Tapos, okay, last po ay ang NACG, the National Anti-Crime and Corruption Group. Shout out po. Ang atin pong issue, hindi naman lingid sa inyo, ay laban talaga kontra korupsyon. No? Pero wag po tayong mamalagi sa problema nating internal. Meron pong nakaabang na problema ang external natin. Tulad po ng proxy war. Bayan, ito po ang katotohanan. The forced mobility of the United States are now on the way. Okay lang, sige, take time lang. Siguro. At tignan ko kung anong magagawa ko rito. Okay. Tignan ko kuya kung inad kita adding. Okay, joining na ang Kuya Kiko. Hello, pasensya na po, pasensya na talaga. Nawawala yung Yeah, sige. Ganun pala yun. Invitation. Iya. Kung hindi ka makapasok, dapat ko pala ang maka-add. Kulukoy. Pasensya na. May buntag ko. Buntag ko dito kung paano maka-add ba? Oh my goodness, oh my gulay. Kamusta po, Kuya Ed? Kamusta mo lahat? Oh, well, mabuti. Sa totoo, ang monitor ko ay, ang monitoring ko ay, teka, sandali. This way po. Okay ba? Okay po. Okay. Ang monitoring ko kasi, ang kalahati na lang. I think you are now on the position. Magandang umaga po. Ang makakasama po natin sa ating talakayan ay ang aking pong partner. Ang Kuya... Kumusta po, Ma'am Rosa Bautista? Kumusta ho sa lahat? Share na lang po itong live po namin kasi po, may po kami, hindi po ko gano'ng matagal po rito, pero I'll make time po na maganda po yung usapan po namin ni Kuya Ed TV kasi po marami kaming i-discuss po na very, very important, mga bagay na hindi binabalita sa amin. Kuya Ed kasi maraming knowledge to pagdating sa military, everything. Talagang mas malawak pa ito kayo sa akin. Kuya Ed, kamusta ho? Mabuti naman. Okay naman. Okay po. Anyway, Kuya Ed, may question po ako sa inyo. Okay? Okay lang po ba, guys? Okay, I'll show this. Baka natin, sige. Okay, wait. Hindi ko ma-show po ito, pero wait lang ha. Wait lang po. Tingnan ko kung kuha dito po sa akin. Okay. Salamat po, Ma'am Lolita, for your support. What can you say po, Kuya Ed, sa ganitong balita? Ipapalik ko lang po muna to, okay, para sa lahat. Okay. Shout out, Kuya Jun Salibay. Shout out. Okay po. Partner po natin ng Kuya Kiko. Para gumera. Just recently po, na-shock po mismo ang Russia na meron po mga Pilipinos po ngayon na lumalaban po sa Ukraine, which is very, very questionable. Sinasabi rin po nila na ang West po mismo o ang foreign powers po nagre-recruit po ngayon ng mga Pilipinos para lumaban po mismo sa Russia. It's a provocation po ito. Ayon po mismo sa mga intelligence ng Russia, ito po pala mismo ay isa pong radar po or intelligence or po ang mga EDCA site po ito sa Pilipinas. Ano ba talaga ang sikreto at ginagawa po nila? Is this a recruitment po for terrorism? Is this a recruitment? Okay, kasi nawawala kasi yung video, yung picture ko po rito, pero it doesn't really matter na po. Anyway, pag makikita niyo po yung suggest ko po mismo sa lahat na tingnan niyo po yun, okay? Ayon po doon, nagsasabi po si President Vladimir Putin na i-investigate po ang EDCA site. Ito po yung tinitingnan po talaga ni Kuya Ed TV na fina-focus po niya. Nagtataka ko bakit dinidelete to ng mga ibang mga trolls ba? Okay? Lalo na po sa San Fernando. Ngayon tanong ko po Kuya Ed TV, what is your opinion po Kuya Ed TV
sa sinasabi ni President Vladimir Putin na dapat i-investigate po lahat po ng EDCA site natin, lalo-lalo na po ang San Fernando. Hindi natin alam kung sino po itong mga recruits na to. Baka mga CCPA, NPA ito, or mga terrorists. What is your opinion, Kuya Ed? Should we investigate mismo ang San Pedro EDCA site? And what is your additional information? Painit pa lang to, guys. Okay, kasi marami po tayo i-discuss po. Ganito, no, ang aking assessment prior on that, base na rin sa intelligence report na nalalaman natin. Dahil salamat po sa mga kasama natin palagi, counterpart natin sa community. Hindi po yan maganda, Kuya Kiko. Dahil instead na manatiling kalmado ang ating bansa, sa puntong yan nagre-react mismo ang Russia. Hindi lang ang China. Yes po. No? Hindi lang ang China. Now, inilalagay po tayo ngayon ng ating gobyerno sa kapahamakan dahil po sa kanilang pagsang-ayon at pagtanggap na maglagay dito ng mga missile defense position force, no, post tulad po ng EDCA. Dapat po ang ginawa nila rito, alam naman natin, Kuya Kiko, kung bakit naman parang nagbingi-bingihan ang gobyerno na dapat ito po ay security concern. Dapat ang trabaho po ito ng National Defense ni Teodoro at ng National Security Council ni General Anyo. Dapat ito ay nag-usap sila na dapat bang ipaalam sa publiko. Dahil ang publiko po o ang taong bayan po ay ang siyang tunay na govern ng pamahalang ito. Hindi ang pamahalaan ang siyang may govern sa tao, kundi ang tao ang tunay na govern at gobyerno ng bansang ito. Yun po ang kanilang pagkakamali. For the reason on that, dahil komplikado po ang sitwasyon. Base na rin po kay Ana Malindugoy at kay Dr. David Ulalo. Yan po ay mga international geopolitics natin. Kaya po nangyari na sila ay makabase dito sa atin dahil sa pagtanggap ng ating presidente amounting of $926 billion assessment or aid para sa modernization ng AFP and PNP together with some matters particular para po sa security activity and propose, no? Yun po ang nangyari. Ngayon, di alinsabay sa knowledge information kasi hindi naman makapaglilihim si Biden. Dahil nandiyan ang CIA. True po. And although, what the matter of fact, ito ang mga pumasok sa isang mapayapang bansa nagiging magulo. Oo, kasi gusto nilang bentahan ng kanilang mga armas. To do so, in a matter of fact, ngayon, ano na? Sabay sa pagpipira ng asong si Brownie ng 20 to 30 days na dapat ang Pilipino ay matutong lumabang nag-iisa hanggat hindi dumarating ang allied. This is now the big factor in question to you salabagan. Yes, po. Browner, why if kung hindi dumating at hindi nag-react ang sinasabit pinagmamalaki mong allied, sayang ang kondo. Yes po. Di ba? Kuya Ed. Kung hindi yan dumating, paano na ang Pilipinas? Yes po. Ang Pilipinas ay ang bagong muka ng Ukraine. Alam nyo, nangyayari sa Ukraine, 72 hours to 92 hours na binubomba ng Russia. Yes po. Kuya Ed. Ngayon, anong gagawin natin, Mr. Brownie? Yes po. Dahil sa pinoproteksyonan kayo ang grupo na salarin, kayo ang mga grupo ng demonyong corruption dito sa atin. Mananagot po kayo sa taong bayan. Yes po. Yes, Kuya Kiko. Additional question po, Kuya Ed. Okay, additional question. Pasensya na po, guys. Kuya Ed, okay. Speaking of Browner, okay, para sa mga viewers po natin, kay Ma'am Rosana Bautista at sa kay Marlene Rempulo, shout out po sa inyo po, ma'am, okay? Ang sabi po mismo ng Russia na nakakatanggap po si Browner at ng iba pong mga corrupt government official, okay, yung mga, let's say, yung mga citizen ng Filipino, okay? Pag ikaw yung Pilipino, pupunta ka sa Russia, you will earn $5,000
5,000 US dollars pag makipaglaban ka sa Ukraine. Imagine niyo po, isang tao pa lang 5,000 US dollars. Siyempre, may share po yan si Browner. Am I right, Kuya Ed? Tama? Correct. Definitely Yes. and precisely correct. Yes. So, isa po ba yun na source of revenue ni Browner kung bakit ayaw po niya ipabalita po ito sa taong bayan? This is a national concern. Kasi kahit si Vladimir Putin nagsabi na it is a national concern on the Philippines and all Asia. Browner, hindi. It's because patago po, kumikita siya mismo ng malaking pera. 5,000 US dollars of probably 250,000 or more. May porsyento siya dan per tao. He is risking our lives for just money and corruption. What is your opinion on that, Kuya Ed TV? Sa ganyan additional na corruption ni Browner, Kuya Ed. Baka ito po yung kumukuha, ito po additional revenue niya para kumuha po siya ng mga condominiums. Hindi lang po sa corruption natin, kundi international, Kuya Ed. What's your opinion po? My opinion directly to heard by this goddamn general, no? Brownie, the AEP is not stupid. You will be faced the military court. The day is come and be ended. Your stupidity will not be the reason na hindi ka maparusahan under the rule of court, under military court. Yan ang tapapakatandaan mo dahil hindi nga ka ngayon magalaw dahil ikaw ang bulldog ng putang inang administration na to, ng corrupt na administration na to, ng adik na liderato ng bansang ito, na pinangangambahan ng taong bayan na darating ang time, wala na po tayong bansa. Whatsoever man, Mr. Brownie, na meron kang dalawang condominium, it will be elite and it will be sale or sold para maibalik ang pera. Kaya naman pala, meron kang 15 billion ghost project and you are now receiving the amount came from deep information stated by President Putin. Sa palagay mo, makaliligtas ang inyong mga katarantaduan, Mr. Brownie, and the other 17 general? Kaya kayo nagkakaganyan, kaya kayo nauulol nang dahil sa tinatanggap nyo sa lapi at pinababayaan ninyo malugmok sa burak, ng mabahong burak, ng malansang burak ang ating mga kababayan, samantalang nung kadete ka pa lamang, ang inyong budget for almost 5 years ay nanggaling sa kaban ng bayan. Ni hindi ninyo tinitignan na ang pera ng buwis sa kaban ng taong bayan ang siyang bumubuhay sa ating mga pamilya at tumatanggap tayo ng benepisyo na nais ninyong tanggalin ang benepisyo ng mga opisyal at enlisted personnel na nag-retire. Do you believe in some internal case kung bakit nasipa si Ferdinand Marcos? Because of sa ganyang akusasyon at concern. The senior grade lapses their authority to the junior grade. Kung yan ay nangyayari noon, yan ay nangyayari na ngayon. And wait for the time dahil ang mga junior grade mo, kahit araw-arawin mo pa yung loyalty check, tanga, hindi yan magsasabi na hindi ako loyal sa iyo dahil maaapektuhan ang sahod nila presently. But not deny it in the other side. Your lunatic idea is not be completed and very useful in this action. Magugulat na lang kayo. Magugulat na lang kayo. Lalo na kapag may nangyari, kanino? Kay Duterte, sa Hague, nang dahil lamang sa inyong pagkikidnap at pakikipag-ugnayan. Hague, may paglalagyan kayo. Dahil hindi nyo na kayang tiisin ang ngit-ngit at galit ng taong bayan. Magpasalamat kayo dahil may VP Sara o may Vice President Sara Duterte
at ang mga kapatid nito na nakikiusap na huwag kang sumabog, Kuya Ed, huwag kayong pumutok. Kuya Ed, kalmado lang kayo dahil may tegay Ginoo na magpaparusa sa kanila. Pero sa pagitan ng Ginoo na siyang magpaparusa at sa kampo ng mga demonyo, kailan matatapos ang kadiliman kung hindi gagalaw si Arkanghel, si San Miguel, upang makidigma sa inyo ng mga kawal ng kademonyohan? Huwag kayong magpakasiguro. Dahil kapag nagkarambul-rambul tayo in the matter of question, in the matter of concern, na malaman ng taong bayan ang lalim ng maniubra ninyo, na paghahangad ninyo ng konstitusyon ng Chacha or konstitusyon ng Chacha amended para humaba ang inyong serbisyo. Sino ang kukunin ng best friend mong si Bangag doon? Di siyempre ikaw. Mag-retire ka man sa serbisyo, ilalagay ka nila saan? In a betterly way. Saan? Ombudsman? Saan? Sa DILG? Saan? Sa DOJ? Alam ka na namin. Yung platform na meron kayo, alam na namin, nag-aantay lamang kami ng tamang panahon. Pero ayaw naming mangyari na ang panahon na inaantay namin ay magbuwis ng buhay. Ang epektibong presidente ng bansa na si President Rodrigo Roa Duterte. Ang gusto namin ay mapayapa dahil ang dapat na focus natin bilang sundalo at kawal ng sambayanan ay ang mga pautot, ang mga diskarte ng ibang bansa na gusto nilang makipaggera sa putang ng China at Russia. Bakit hindi pa kawalan ng Amerika ang kanilang mga misil? Nandire-diretso sila doon. Yes po, tama po. Kailangan pang gawin ang Pilipinas na battleground. Bakit ano? Napupusuan ng Amerika sa laki ng 926 billion dollar na halaga na binigay ni Biden na makabili ang Pilipinas ng alin? Substandard and old issue weaponry na magagamit na panggera na pag idinaan mo sa basang na bote, wala na! Dahil sa kalumaan nito na binago lamang ang pintura, putangin na Browner, hindi ka nahihiya. Hindi ka na nahihiya, binigyan ka na ng 2 condominium doon sa 15 billion na project. Ghost project. Gusto mo pa na makipaggera within prior of 20 to 30 days habang inaantay ninyo yung putang inang salita na dadamayan kayo ng Amerika. Dadamayan tayo ng Amerika na kailanman ay hindi nangyari. Sino Hello? ang nanalo sa Vietnam War? Hello, Kuya Ed, narinig po Vietnam. ako? Narinig po ako? Yes. Oo, naririnig kita. Okay. Humina yung sound ko. Parang may tumawag yata. Ang mga asungot. Okay. May tumawag. Okay. Sorry po. Guys, okay. Maraming salamat, Kuya Ed. Okay. Kay Vincent Tagibe, nanonood ngayon, I think po, welcome na welcome po kayo. Eden Guillermo, maraming Kuya salamat Vincent, po. salamat, po. Kuya Vincent Tagibe. Salamat Okay. po sa iyong napakalaking suporta. Yes po. Ayon po mismo kay Vincent Tagibe, which is confirm po niya, Kuya Ed, yung sa atin po Kuya Ed, kay nakatotohanan, at kay Attorney Harry Roque. Okay, kay Attorney Harry Roque po ito na information, pero di po panoorin po yun. Okay, na if a fund ni Donald Trump. Okay, that's a good news. Pero, ito ang hindi sinabi ng balita na ayaw sabihin sa atin, which is mas masakit pa na bad news. Okay? Look at this. Kita ba? Klaro ba? Kita ba to? Okay? Okay naman, kasi nasa ilalim ka eh. Nasa ilalim ka ng ano ka. Okay. Ang nakasulat po rito, okay, para makita po ito. Ito po mismo ay sa Taiwan Talk. Taiwan Talk po ito, okay, na ang Australia po ay magpa-fund po sa EDCA site. Hindi pa lang po yan. Kasi po, sinabi po ni Attorney Harry Roque na ang Taiwan mag-fund po sila. Ang problema, ang Taiwan is just as very, very small province. Okay, sa mga CIA nanonood rito, Taiwan is a province, it's not a country, pero kahit na ganyan, napakaliit lang, okay? Sa mismo ng Taiwan,
okay, na ang NATO, ngayon kasi yung sa Ukraine, pahina na po sila ng pahina, pinupull up na po ni Donald Trump ang mga equipments po niya, ilalagay na po rito sa Pilipinas. Ang magpa-fund na po rito sa atin, sa EDCA site, is Taiwan. And EDCA site. 5 sa 8 o 9 na EDCA site rito ay personally ipa-fund at what you call this, i-build up pa ng Australia. Bakit hindi po binalita sa atin? What is your comment on this? Wala na si Donald Trump pero ang papalit Taiwan at Australia? Tambaka na tayo para property na tayo ng Taiwan or Australia? What is your maraming salamat po Ma'am Rosa Bautista po. Shout out po sa lahat ng mga OFW sa Taiwan, okay? Why is it na sinasabi po nila yan? Okay, sa mga nagtatanong po rito kung ano po source material po namin, it is Taiwan Talk News. Taiwan Talk News. Ito po. Okay? Ito po siya. Taiwan Talk News. What is your comment on that, Kuya Ed? Patago ng mga secret na mga bansa na magpa-fund po sa EDCA site. Why hindi binabalita sa atin ni Browner? Why is it sa media nila? Proud na number 1 na pinapakita doon is mukha ni Browner. Hindi mukha ni VP Sara. Hindi mukha ng Pilipinas, kundi ni Browner. What is your opinion on that? This is a secret dealing. What's your opinion on that, Kuya Ed? Aba, kung sa akin yan po ay klarong pagtataksil. Ha? Pagtataksil na magbigay ng tamang impormasyon sa kapakanan at sa interes ng publiko o ng taong bayan. Yan po ay klarong bayulasyon base po sa ipinatutupad nating batas sa saligang batas. Tungkulin po ng lahat ng namumuno na ang kanilang aksyon ay dapat ay may transparency to the internal relation and communication ng publiko. Alam po natin ang dapat na may tungkulin yan ay kundi ang PCO. Presidential Communication Office, or either, rather, in the leadership of the Department of National Defense and National Security Council, and also in communication by the DILG for internal preparation and program prior doon po sa internal contingent na pangangailangan ng ability at knowledge ng taong bayan. Yan po ang sangay na dapat po ay dinidescribe at ipinipipira ngayon. Dahil kung magkataon, taong bayan, mabulaga tayo, ano na ang gagawin ninyo? The probability nito ng sisiyan ay ang ituturo natin ang isang daliri sa isang tao, pero ang proponent nito ay ang 3 daliri ay nakaturo sa iyo mismo. Kaya po kami ay hindi napuputol ng Kuya Kiko, yung aking partner, na i-develop ang mga matters of information na na ibigay sa taong bayan tungkol sa bagay na ito. Na siya naman pong naggagalaiti ang counterpart namin, ang Kuya Kiko, sa TikTok. Bakit? Ayaw nilang malaman ng taong bayan na merong mga tao na gusto i-ignite o i-enlight yung matter information na dapat na tinatanggap ng taong bayan tungkol sa mga untitled concern. Katulad po nito, untitled concern. Alam ba natin na pinagpipiestahan na tayo ng mga bansang European para ma-develop ang EDCA site? Pagkatapos, kanila na ang property kasi sila ang nag-develop. Ganun ba yun? Hindi. Sino ang nagkukulang? Ang pamahalaan, ang liderato ni Marcos. Kasi nakatuon sila na pabagsakin ang lahat ng kalaban nila for this coming election of 2028 to push the narrative of charter change na magkaroon ang Pilipinas ng isang malayang administrasyon sa pamamahala ng Prime Minister na si Ferdinand Adik Marcos. Alam na namin ang mga plano nyo tungkol dito. Alam na namin. At ang ilan sa 37% ng taong bayan ay alam na rin dahil nagtutulong-tulong mismo ang mga DDS
para mabatid ng mamamayan kung ano na ang status. And now, this is very scary. Hindi ito basta-basta na po pwede mong sabihin, ganun pala, di okay. Kasi pag dinevelop ng Canada yung nasa Pangasinan, nasa Tarlac, nasa Cagayan Valley, nasa Zamboanga, di ano na tayo? United Nation. Ganun ba yun? Yes po. Fuck you! Anong palagay niyo? Sabi nga ni Harold. Kuya Ed. Wow! I have to agree kasi wala ang USA pero papayat mismo mas malala. Taiwan saka Australia. Mas lala. Bakit Oh sila? my goodness. Diba? Ang tanong, bakit nyo gustong i-budget yung preparatory untitled condition ng Amerika dito? Bakit? Samantalang nanganganib nga yung bansa ninyo. Yes po. Bakit dito kayo magsusumiksik at dito kayo magbabudget? Dahil tanga ang ating Pangulo. Dahil tanga at walang alam. Yes po. Hindi to the matter of concert ng Duran-Duran, Mr. President, Mr. Administration. At ang lahat ng kapalpakan mo, pagbabayaran mo. Dahil wag naman sanang mangyari na magkaroon ng internal and external conflict regarding dito. Patay kayo sa taong bayan. Okay. Na, talaga kayo. Kuya Ed, Bayan. pasensya na po Kuya Ed. Okay, I'll have another question. Dalawang question po. Okay? Isa is first question, pangalawa is follow-up question. Okay? Para makapaganda lahat ng mga tao rito. Okay? First question. What is your reaction, mga taong bayan, at kay Kuya Ed, this? Okay, klaro ba o hindi? Klaro? Klaro? Okay? Ito po ay balita po sa politiko. Okay? At saka sa iba, sa mga CNN, sa Mirror Now, sa Hindustan, sa kahit saan po, kahit sa First Post, international news. Si Pete Hegseth, yun po yung best friend ni Bangag Jr. Okay? Yun yung nagbebenta sa atin ng mga F-16 na mga fighter jets, saka lang lahat, kahit yung sa mga Typhoon missile launcher. Okay? Sa EDCA site, siya po yung sa mga number 1. Ngayon po, okay, ipa-fire po siya ni Donald Trump. Bakit po? Bakit po? Kita ba? Ito, kita ba? Ipa-fire po siya. Bakit po? May skandal ngayon si Pete Hegseth. Ano po ang skandal po niya? May pinaputukan po siya na isang barko sa Venezuela na claim po niya na what you call this shabu or cocaine. Ang problema, there's no evidence, at the same time annihilate po niya. May mga nagdududa na link po sa kanya at ang mga cocaine na to, or nagawa po siya ng violation sa act of war or laws of war, which is kinakailangan magbigyan niyo po ng asylum ang mga tao na defenseless. Binayolate po niya. What do you think po, Kuya Ed? Best friend ni Bangag Jr. ipa-fire po ngayon ni Donald Trump kasi po link po siya ngayon sa katakot-takot na skandal. Okay? Katakot-takot na skandal. Pangalawa, follow-up question, Kuya Ed. Okay? Ngayon po, sa sinabi po ninyo na yung Pilipinas po, high alert po. Alam niyo po ba guys, na ngayong araw na to, itong araw na to, Lithuania, isang bansa na malapit po mismo sa Ukraine, sa Russia, lockdown ho. I repeat, lockdown ho ngayon. No? Bakit? Pinupull up na ni Donald Trump ang mga equipments po sa mga weapons po sa Ukraine, ilalagay na po dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, si Zelensky, maghahanap na po siya ng asylum at the same time, what do you call this? Nagagawa na po sila ng peace talk sa Ukraine. Ibig sabihin, property na ng Russia ang Ukraine. Wala na. Are we going to end up sa ganyan, Kuya Ed? What's your opinion? Okay, first question, what's your opinion po mismo kay Pete Hegseth, ang best friend ni Bangag Jr.? Bakit ngayon ipa-fire po siya ni Donald Trump? Kasi po, meron pong scandal. Okay, I repeat, yung pong official, American official po rito, right-hand man ni Donald Trump na naglagay ng EDCA site, may scandal ngayon siya, ipa-fire up po. Pangalawa naman po, what's your opinion po mga guys, kay Kuya Ed? Lithuania, lockdown, war. Yan po. What's your opinion, Kuya Ed? Well, ang nakikita ko niyan, Kuya, sa unang question, sa unang concern, is abuse of authority given by the
United States, to the person who will stand and represent the United States. Secondly, something wrong. Ang Amerika ay bago umatake, gumagamit po yan ng mga intelligence network and communication. But why? And then conflicting their manner interest, cocaine. Ang tanong, nakakasiguro ba tayo during the period time he is on a relaxed mind o high on drug? That is my priority question. Bakit mo pinag-isipan? Di dapat, hinold nyo muna, kinaptured ng Coast Guard, and then dinify kung yun nga ay drugs. Bakit ginamitan nyo agad ng solid force or abuse of power na ginamitan nyo na missile? Paano na yung mga tao doon? Eh yung pala naman, ang dinala nila pang-abono. Dumi ng kabayo, dumi ng baka. Paano na? Dead man tail, no tails. And that is the characteristic of the biggest world syndicate. Alin? The Illuminati. And that is why pinag-iingat po ang tanan na publiko sa mundo. Be vigilant, mapag-aral. Huwag yung nganga-nganga, tawa ng tawa. Pasukan kayo ng langaw sa bibig. Secondly, kung ano man, they are preparing to move their weaponry and armament from that point of Russia, province of Russia, going here in the Philippines. Yan nga ang ating concern, Kuya Kiko. Yan ang concern na dapat tinitignan at minomonitor ng ating mandato ng 4.5 confidential fund used by the intelligence. However, there is none of the above presenting this unit. Saan napunta ang 4.5? In a matter of fact, again, it is the obligatory condition, duty and responsibility of the President to emphasize and calculate some matter, reaction, and measure regarding this concern. Na which is, wala tayong naasahan. Kumadto dito sa Bukana River, hasta nag-istorya na ang Bukana River ay started ng 2023. In a matter of fact, goddamn stupid President Marcos, that bridge is under contract of 2018. Wala pong perang na-involved po dyan. Walay kwarta. Kundi it is an assessment and donation by the Chinese government for being the friendship. Pero hindi pinahintulutan dahil mga negatibo na ang mga komunista ayaw din sa komunista. Totoo hindi? Totoo po. I have to agree po sa inyo, Kuya Ed. Pero ang gusto ng mga komunista ng New People Army, CPP, NDF, ang suporta ay manggagaling saan? Sa Europe. Saan sa Europe? Kung saan nakabelit at ipinagpahinga na binadgetan pa. Sino? Si Joma Sison. Saan? Sa Netherlands. Ano meron sa Netherlands? The ICC? Na kung saan nandun din ngayon ang pangunahing kalaban ng mga oligark, ng mga sindikato sa droga, at ng komunista sa Pilipinas. Correct. The Philippine Communist Party are not agree to the true Communist Party. Why? Kwarta. Power. Inability to describe what is the truth. And not the truth, but nothing for goddamn truth. Yan po ang daganyan ng takbo. Malalaman mo totoo ang sinasabi ni Kuya Ed. Bakit nananalo ang party list ng komunista? Dahil alam nila na pag nakuha nila ang limit ng arrangement at boto, panalo na sila. Kaya ang isang komunista, boboto yan sa mga ilang communist party, divertedly, with the support of the community. Ano ang community? Yun ang sinasabi natin, mga komunidad na sumusuporta sa komunista o sa New People Army. Alin? Masa?
Sinagot kayo ng al sa masa. Tapos ang istorya, mauna ang mga komunista ang kunyari nagpapagulo, pero gusto naman sa istoryang gulo, hindi para sabihin sagipin ang mga tao ng bayan doon sa mga ruro ng mga barangay. Saan? Alam mo ba na korupsyon ang una-una nilang programa para makuha nila ang mga tao sa komunidad under ng mga tribo na walang alam kung ano ang sinasabing istorya ng korupsyon at sino ang tunay na may korupsyon? Yan ang totoo. Ngayon, nakanganga ang taong bayan sa kung ano ang mangyayari at ano ang gagawin nila. Prioridad sa tamang aksyon at sa tamang impormasyon. Saan nila nakukuha? Nakukuha ba nila sa mga grupo na nagsasabing si Kuya Ed at si Kuya Kiko ay nagkakalat ng mga negatibo at fake news para magkaroon ng civil war ang Pilipinas? Ha? Magkaroon ng ipinupos namin ni Kuya Kiko ang Third World War? Ha? Do we have the power? Do we have the money to expedite that kind of stupidity report? Yan ang kanilang balangkas, armas, informasyon para hindi ka tangkilikin ng taong bayan. Sino ang may problema? Ang komunista ba o ang taong bayan? Ang taong bayan. Kaya po kami nandito upang bantayan ang tunay na impormasyon na inyong natatanggap. Ang kulang lang sa inyo ay mangutala. Hindi yung Kuya Ed, pasensya na po Kuya Ed for cutting off po. Okay. Sa mga tao po rito, please supportahan niyo po si Vincent Tagibi at si Kuya Ed TV kasi si Vincent Tagibi sinasabi po niya na supportahan po si Kuya Ed, si Captain Dado at ang iba pong mga retired PMAers na hanapin ang mga foreign investors ng mga peke, ng mga DDS at ng mga akbayan party list. Sino po yung mga foreign investors po yun at patahimikin po, stop po yan para matigil na po itong kagulo to. Anyway, Kuya Ed, okay? First question po, Kuya Ed. Pasensya na guys. Shout out po kay Ma'am Rosana Bautista at shout out po kay Meli Ostab Tatus at kay Edmar J.K. Cebu Scholar. Okay, shout out po. Okay. Ano po ang reaction po ninyo to, Kuya Ed? Ito, may papakita ko. Okay, ito mga mukha na to, tandaan nyo po. Okay? Ito po ay sa Hindustan na balita. Okay, reliable po ang Hindustan, di po siya propaganda. Okay, at the same time, first post. Meron pong mga Afghan nationals. I repeat. Ito po mismo, makita niyo po. Wait. Again, ipapakita ko. Okay, Afghan nationals, okay, na notorious po na nangre-rape. May kaso po sila ngayon na rape sa UK o sa United Kingdom. Itatapon po sila. Ang problema po, saan pong bansa sila itatapon? Kasi hindi po sila pwede pumunta sa Afghanistan. Saan po number 1 tambakan po? Pilipinas. Ang tanong po, ano po ang reaction po ng taong bayan at ninyo, Kuya Ed, na hindi binabalita sa atin ito? Itatapon po mismo mga rapist ng mga Afghanistan na wanted mismo sa Ukraine, sa UK, itatapon nito. What is your opinion on that? Should we actually stop this? Should we actually have more information? Sino po yung pupasok dito kahit sa EDCA site? Or should we just be silent and smile na lang at makikisaw-saw na lang po kung ano sinasabi ni Browner? What's your opinion on that, Kuya Ed? Again, my opinion now is we have to go back in some malicious activity during the period time na nagmarcha ang mga Afghanistan personnel. Saan? Sa Cebu. Cebu. Natatakot diba? ako. Nagmarcha sila. Diya, sa Milya-Nilya. Ang tanong again, why the National Communication for Intelligence ng Pilipinas to be submitted the report to the Department of National Defense, National Security, and the DILG. Why? Until now, there is a matter of report. No, wala. Why? Kasi ang governor noon ay si
Wala akong alam dyan. Di ba? Siya ang gobernador. Ang tanong, hindi ba tungkulin ng mga nanunungkulan sa ating bansa o sa ating lipunan ang magbigay ng tamang aksyon at tamang impormasyon to verify, to justify, and to hold this particular identity of foreign dignitaries in our country? Bakit walang report? Ni ang NBI, ano po yan? Mga naghahanap po ng asawa, kahit po senior na, aasawahin nila. Just in terms of residency. May report ba? Awanin! Waray! Wala! Yan po ang mahirap. And then now, they are trying, particularly to accept this particular report, to do that matter. Sa palagay mo, ano ang makikita? Ano ang sitwasyon na meron? Wala man. We probably, pinababayaan natin ang internal security. Tapos wala tayong taking action. Dahil ang gobyerno natin ay sapat lamang na tumatanggap ng salapi sa mga foreign dignitary, sa mga foreign country na mapapakinabangan ng bangag at korap ng administrasyon na to. Ang tanong, nasaan ang activity ng national security under the program ng 4.5 billion confidential fund ng Office of the President? Awanin na naman, awanin manin, waray liwat. Hasta karon. Huwag yun. Mao, hanggang doon na lang tayo. Kaya po kami nagngingit-ngit sa putang ina, nagngingit-ngit kami. Dahil kung panahon namin ang panahon ngayon, wala pang sisikat ang araw. Nasa kalsada na ang pero ano? Wala na kami sa serbisyo. We have no power. Nakalimot kayo na ang panunumpa ng isang kawal sa kanyang oath of office ay not being ended when you are retired. No! Walang magaling na sundalo ngayon sa posisyon na to ang magpakita sa akin na there is retirement in our oath of office. Wala. Ni taus-pusong ang buhay ko'y iaalay sa pagtupad ng aking tungkulin upang maproteksyonan ang bansa at ang taong bayan. So help me God. Yun ang malinaw. Meron ba doon nakalagay? Wala. Pero anong nangyayari ngayon? Nakatunga nga kayo. Hindi nyo kami bigyan ng pagkakataon. Pinababayaan nyo kami na kaming nangalaga sa inyo. Kami nagturo sa inyo ng loyalidad. Nagpapauto kayo ng browner na yan. Mga kapatid kong sundalo, mga junior grade, lower rank, na active ngayon as military uniform personnel. Kailan kayo gigising? Kung hindi ninyo kayang gumising, kami ang pakiusapan nyo. Dahil hindi na kayo pupunta sa aming tahanan. Kami mismo ang kakatok sa bawat kampo. Pero anong ginagawa ninyo? Itinuturing ninyo kaming mga komunista nang dahil sa putang inang pera. Kuya Ed, pasensya na po. Okay, Kuya Ed. Okay, shout out kay Rosana Bautista at shout out po kay Carlos Garcia. Okay, kamusta po? Sa live po ni Kuya Ed. Okay, final question po, Kuya Ed. Since sabi po ninyo, Kuya Ed, okay, yung mangyayari po na senaryo, ito po is realidad. Okay, para makita po ng lahat. Okay? Kita ba? Klaro ba? Klaro? Okay. Again, i-repeat ko Ngayon po, Kuya Ed, kasi sinasabi ni Browner na 30 days kinakailangan makasurvive po tayo. Ngayon po, ang Lithuania is lockdown ho. Lahat po ng mga paliparan, kahit po yung supply ng mga pagkain, kahit the supply po ng everything is putol ho. Total lockdown. May pumas po mismo sa kanilang radar na mga balloons na may bomba. I am not lying. Pwede niyo po makita po itong mga balita na to. Hindustan, pwede sa CNN or something ho. Total lockdown po
ang Lithuania. Marami pong mga tao ngayon ang nag-aalala, hindi nila alam kung saan po sila, kahit po yung mga nasa airplane. Ngayon ho, hindi sila makalipad, stranded ho, naputol ho. Dahil po ang Russia galit na galit ngayon, kung sino po ang nakisawsaw ngayon sa Ukraine, gaganti po sila. I am not lying po, pwede niyo po makita po ito. Kahit po, ito, NATO countries ngayon on the state of panic because of Russia. Okay? At the same time, ito pwede niyo po makita, okay? Mga balloons, pinaso. Sino po yung mga nagawa ng mga gay style? Taliban, yung tumalo mismo sa USA. Okay? What is your reaction on that, Kuya Ed? Lithuania ay isang bansa na kayang paputukin ang Pilipinas. Kaya po tayong i-blow into dust. Pero ngayon ay lockdown po sila. Walang pagkain, walang supply, walang everything. Hindi po nila alam kung kailan po sila mag-open. They don't know because of threat ng Russia. Do you think, Kuya Ed, now, could we survive on this scenario? Kung puputulin po lahat ng ating mga supply, puputulin po lahat ng airplanes po natin, puputulin po lahat, could we survive? Are we going to be in a state of panic? Or are we just in a boiling point? Nalulutuin lang tayo ng kalaban natin kahit na hindi na sila magpaputok ng baril po nila. What is your opinion on that, Kuya Ed? Thanks pala, Grounder, kasi pinupunta mo na ngayon na tayo sa ganitong sitwasyon. NATO countries are now panicking. And the biggest NATO country ngayon na dineclare ng Taiwan is the Philippines. I am not lying. Pwede po makita po yung sa Taiwan to. What's your opinion on that, Kuya Ed? Mukha ho atang bumabalik tayo sa Revolutionary War between Espanya. Why? Sa nakikita natin wala tayong likas na puwersa at kakayanan. We are zero. Because nakikita natin na ang ating sandatahan ay kunyaring may lakas, pero sa likod nito, ito ay zero. Nakikita natin ang kapasidad ng mga literato, ng putang inang gobyerno na to, pero ang totoo sa likod nito ay zero. We fight again to back in the history of the Philippines that the Filipino soldiers have none but only zero. But when it comes through the war against cannons and rifle, the bolo and what we call dasibat or kawayan won the East Pacific. Bakit? Sa totoo lang takot sila sa lakas at kakayanan ng Pilipino. Bakit? Ang sundalo ay resilient. Pero tanga nga lang sa pamunuan. Babalik tayo to fight the enemy, to stand again in our beloved foot, in the name of our country, with sin. Yan po ang totoo. Huwag po nating sabihin, Kuya Kiko, huwag ka mag-alala, meron tayong missile, meron tayong stone. Ilang piraso? Ang tanong, lilipad ba yan? Yan ang the biggest question. Hindi nga tayo sure, Kuya Ed. Mas makasigurado Lilipad ba yan? Ang kawawang cowboy na may baril na duling, makakashoot pa yan kaysa missile natin lilipad. Sorry po, Kuya Ed. I have to agree with you. Sa isang bangang na presidente, I don't even sure kung may missile ba tayo na lilipad. O hindi na nga natin alam kung ating ba yan missile launcher o sa Taiwan. Ang kilin tayo. I have to agree sa inyo, Kuya Ed. I have to agree. Ang problema, hindi na nga yan lilipad. Mismo sa base pa, puputok. Yes! Sino ang kalaban natin? The triangular. Sino ang kalaban? Ang Russia, ang China, at ang Amerika. Sasamahan pa tayo ng Pakistan. Sasamahan pa tayo ng... Yes. Anong nangyari sa ating Pangulo? Ito ang nangyari sa ating Pangulo. Sa tanghaling tapat, nakakita ng buwan. Agtrip ti tao, agbatrikan, ukin na namitin. Wala na. Kaya kung kayo bayan ay nananalig na merong matibay pang impormasyon na tayo'y kakapitan,
nang dahil sa mga taong nagmamahal sa ating bansa na katulad ninyo na nagmamalasakit at kahit papaano ay handang makipagkaisa. Kahit po tayo ay back to zero, we will won. Why? Po nasabi, you cannot win the war to attack external, but first, you have to attack it internal. Para makagawa tayo ng malakas na desisyon na hindi tayo magjo-join sa mga katarantaduhan nila at sa mga pangarap nila na kunyari magkaroon ng gera to show their armament, their weapon will be effective or non-effective. Ang tanong, mubuto ba ang storm? Yan ang the biggest question. Kaya ang tanong ay nahulus man, nabasa man, hindi na nakadupad, kaya mubuto na lang diya sa ubos. Ganun ba? Bayan, ang taong bayan ay hindi tanga. Yan po ay ang malinaw na isang concept ng Kuya Ed. Sa inyong mga nagmamalabis, ang sagot namin, hindi kami tanga. Sa inyong mga nagtuturing na kayo ay may kapangyarihan base sa batas na umiiral dahil sa inyong mga pag-abuso sa kapangyarihan, ang sagot ng taong bayan, hindi kami tanga. Sa iyong pamunuan sa pag-aakala mo na magagawa mo na ang lahat dahil ang mga aso ay na iyong napapakain o napapalamon sa pera, sa dugo at sa pagod ng taong bayan na kung tawagin ay buwis, ang sagot ng taong bayan, hindi kami tanga. Ang sagot namin sa inyo ni Kuya Kiko na partner ko, the same. Hindi kami tanga. At si Kuya Ed ay hindi titigil na magbigay ng tamang impormasyon sa krusada at sa laban anti-crime and corruption. Yes po. Advocate Kuya Ed, for this. yes po. Pasensya na po Kuya Ed. Okay, may dumating na lang bigla ito. Dumating na lang bigla. Okay. May na-receive ako. I don't know kung sino po to. Pero anyway, ito. Senator Robin Padilla. Ang sabi ni Senator Robin Padilla, never surrender to the foreign power. They will lie sa atin. Magsisinungaling po sila. What can you say about that? Ito po, kay Senator... Yes, that is true. Ito po, at kay Bato mismo, never surrender to foreign power. What can you say about that, Kuya Ed? Ito po mismo yung mga kinokondem. Nila Browner, nila Bangag, nila, sino pa yun, yung biggest sa buhaya, si Romualdez, si Tamba. What can you say about that, Kuya Ed? Isa lang po. Isa lang pong masasabi ko. Kung sang-ayon po kayo at nakikita nyo ang nakikita ko. Sa panawagang matagal na natin, Kuya Kikong ginagawa. We'll stand against the fate. We stand together with one voice to fight. God bless po. We have to Sana protect Bautista. our province and community. Yun ang maganda. We have to impose the Mindanao Independent Movement or Southern Republic. Hayaan mo sila. Hayaan natin sila dahil hindi sila nagmamalasakit sa kung ano meron tayo na bigay ng tadhana sa atin. Tawagin mang itong Yahuwah, tawagin man itong Allah, tawagin mang itong Hesus Kristo, pero walang nagmamalasakit sa kampo ng mga demonyo na tulad mo, Mr. President. Katulad mo. Huwag kayong magpakasiguro at yung kampon mong tangalista at trolls. Ha? Ang tanong, hindi nga nagtanong ang trolls kung bakit nawawala ang 50 million budget under the Office of Presidential Communication Office. Wala nga nag-investigate. Ang inimbestigahan nila, yung may kontrata sa DPWH. Pero yung nawawalang 50 million, barya lang sa mga putang ito. Diyos ko, pasila. Ikaw na lamang po ang tanging pag-asa namin, Ama, na mamulat ang kanilang mga mata sa kanilang malalim na intensyon at katarantaduhan. No one asks because they will receive nothing.
No one asked because they will answer it. Nothing. Yan ang totoong administrasyon ni Bongbong Marcos. Eking 129 billion nga na halaga, amounting 25.5 ton of gold na owned by the country, Philippine Gold Reserve. Hindi Marcos Gold Reserve at Kurakot Gold Reserve. Hindi Philippine Gold Reserve. Dapat managot din ang pumirma at sumang-ayon na i-release ang ginto na to ng mga taga-Bangko Sentral. Isama sila sa firing squad. Akala nyo sa amin mga tanan na hindi namin ito gagawin. Pero ano nangyari? Well, the Philippines now are doomed. Kaya kung hindi ninyo mahal, wala kami pakialam sa inyo. Dahil ilang araw, bukas, sa susunod, makalawa, wala ng Pilipinas dahil uumitin na to ng bansang pinagkakautangan ng putang ng gobyerno na to. Yan po ang totoo. Next, saan tayo matutulog? Gumawa po tayo ng, magtipon tayo ng kawayan, gumawa pa tayo ng bahay na nakalutang po doon sa mga ilog. Kasi ang lupa will be owned by the foreign. Magkita-kita po tayo sa kanto ng baybayang maalon at sa kanto ng baybayang hindi maalon. Kasi lahat tayo nakatira na sa dagat. Wala na tayong Pilipinas. Wala na tayong bansa. Yan ang karangalan ng isang mang-aagaw, ng isang... So, Kuya Ed, final question po, Kuya Ed. Okay, this is para sa mga taong bayan, hindi po sa geopolitics or something. Okay, what is your opinion po, Kuya Ed, on your observation, Kuya Ed, okay? May pag-asa po ba ang Pilipinas or babagsak po ba ang Pilipinas sa kamay ng buwaya if good men like the people, like the Filipino people will do nothing? I'm not saying po na subugod kagad tayo, maggawa tayo ng katulad sa Akbayan Party List, na talagang gumagawa ng gulo. But I am saying po na will there be hope sa Pilipinas or will the Philippines fall, babagsak, if good people like us, like you or everyone, will do nothing? What's your opinion on that po, Kuya Ed? Parang katanong po kung ano po ito. Ito po ay famous quote po ni Fretzel or something against po kay Adolf Hitler. Isa po siya sa mga tao na nag-stand up at naging successful po mismo. Okay, sa quote po yan, pwede po makita po yan. What's your opinion on that, Kuya Ed? In your observation. Ang unang opinion ko ay ang salita ni Thomas Jefferson. Even the kingdoms will fall when corruption invade your mind and soul. Thomas Jefferson. Ano ang nilalaman? Ang nilalaman nito ay ang panawagan ng ating butihing ama ng himagsikan na ang lupang dinilig ng luha at dugo ang siyang basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Ang dalawang kataga na salita nito ni Thomas Jefferson at ni Andres Bonifacio ang tamang lamang magkakaroon ng matibay na solusyon sa ating magiging internal na hakbang. Dahil ang ating watawat ngayon ay walang kulay. And I, willing to sacrifice my blood to be one of the proponent color in our blood. And the other to the another. And then the others to the mean of triangular, historically. And then the others to the color of star and the sun. Kung hindi po natin yung gagawin, wala po tayong Pilipino na aangkin. And we, the soldiers of the Filipino people, agree to donate our blood for this fight. Kaya po kami nananawag. Ako. Kuya Ed, pasensya na po Kuya Ed. Okay, sa mga taong bayan po nanonood po rito, maraming salamat. Please, subaybayan niyo po si Kuya Ed TV. I-share niyo po itong video sa to because the more that you share this video,
the more that we help our country, the more that we could fight back against corruption and the foreign powers na gusto tayo hawakan sa leeg. Okay? Anyway guys, pasensya na po guys because again po, pasensya na Kuya Ed, I have to go po muna because, well, I have work. Is patuloy po ito na hindi ako bayaran. Because if you see that thank you. Maraming salamat sa time mo. Okay. Pasensya na po. And at the same time, maraming salamat sa kay Rosana Bautista at sa mga iba po nanonood po rito. Naubos na yung kape ko. Wala na akong kape. And I have work and I have a job to do. Anyway, thank you very, very much. Maraming salamat po and take care po. Maraming salamat Kuya Ed sa giving me this time and opportunity po. Diba? Kaya po ko nag-act of CRY na napakasakit po sa aming kalooban na ilang taong kaming nagbuwis para sa aming serbisyo proteksyonan kayo habang kayo natutulog, habang kayo nag-i-enjoy to your party, to your Christmas, to your New Year. Kami po ay nabubulok ang paa sa bukid, sa bundok, sa pagtupad ng aming tungkulin. At ngayon makikita natin na sinasalaula na lamang. Kaya po sa isang post ko ay ginamit ko ang terminong buhay ang puhunan, dangal para sa kalayaan, na dinungisan ng iyo. Sa totoo lamang po, thank you Kuya Kiko, thank you. Sa totoo lamang po, ang ating watawat ngayon ay walang kulay. Ang ating bansa po ay nakatagilid, parang palubog na barko. Pero kung papayag, let's stand the role. Let's unite. Let's put the colors of our blood through our blood. Mas mabuti pang mamatay na lumalaban kaysa nakaluhod at alipin mismo sa bayan. Wala na pong ibang mabuti. Wala na pong ibang magsasabi. Wala pong pupunta ritong bansa sa China, sa Russia, kung saan para ipagtanggol tayo. Alam mong nangyayari, base sa statement na sinabi ni Kuya Kiko, they are recruiting Filipino warrior. So the full force of the Filipino warrior are now dividing. They collecting it to fight for their country. Ilan ang maiiwan? Solemnly, ilan na. Kaya po, marami pong salamat sa inyo pong oras at panahon. Kahit hindi po tayo marami. Ngunit totoo. Ngunit nararamdaman natin na meron tayong pag-asa. Pero wag po tayong mawala ng pag-asa kasi naandyan kayo, naandito. Nandito kami, nandito sila. Magkapit-bisig po tayo, magkaisa. Labanan po natin ang bagay na to internally. We have to move this one internally. Ang laki ng perang nawawala. Ang laki ng perang kinakalam nila. Ngunit walang programa. Ang tanging project lamang nagnagawa nila ay yung crowd control project. Yun lamang ang project ng lintik na administration na to. Crowd control project. Nakakahiyaman pero apektado. Again, sasabihin ko po sa inyo, even the kingdom will fall when corruption invade his mind and soul. Yan po ang tumpak na nagaganap, ehemplo ng ating pong Pangulo. At muli po ay iniiwan po ang kataga sa inyo ng Ama ng Himagsikan. Ang lupang dinilig ng luha at dugo. Ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Huwag po kayong magpatumpik-tumpik. Huwag po kayong mag-alala, mga OFW. Nandito po kami.
Nag-aantay po kami ng right timing. Huwag lamang pong may mangyari sa matandang Duterte. Dahil hanggang ngayon, ang pag-ibig ni Sara Duterte ang siyang nananay. Ang maging kalmado at hayaan ang batas ang siyang maningil sa mga gagonit. Pero kung darating ang punto, maaapektuhan ang aking pinggan at kaldero nang dahil sa katarantaduhan nila, magmamarcha ako. At ang ilan pa naming grupo upang labanan ang umiiral na kasinungalingan at corruption. Muli po ang Kuya Ed TV ay nagpapasalamat sa inyong mga heart, sa inyong mga like, at sa inyong pong gifts na siya pong makakatulong sa programa pong ito. At kung meron pong nagnanais, kapalan ko na ang mukha. Kung meron pong nagnanais, mag-sponsor po sa tawag nito, sound card para po mawala yung mga alingas-ngas na ingay. Tulungan niyo po. Tulungan niyo po ako. Oh. Tapos yung programa ko po sa tribo para po handog sa kabataan ng tribo. Alam niyo po ba na kahit po ang kabataan ngayon may well knowledge na dahil sa programang ito? Opo, dahil po sa programa, namumulat at namumulat ang kanilang mga mata. Sila na lamang po ang tanging pag-asa. Sa mga nagnanais pong mag-sponsor, tumulong sa programang Pamasko para sa tribo o mag-sponsor sa request ko, yan lambing ko na sound card. Ano nyo lang po, PM nyo lamang po. Total naman, everyone is welcome to my address. Pasensya na po kayo. Basta po ang bayan ang siyang naaantig, ang tinatapik na naaantig po. Dahil yan po ang totoo. Handa po kami mamatay para sa lahat. Dahil alam po namin na magbibenepisyo ay ang mga mahal natin sa buhay. Huwag po natin payagan na maloko at maligaw ang ating mga anak sa katotohanan. Muli po ang Kuya Ed po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po kung may tutugon man. Ang sa akin pong prioridad ay ang pamaskong handog para sa kabataan sa tribo. Malapit na po yung jingle bell, jingle bell. Okay ka lang sa bell. Di ba? Ngayon, tawa-tawa na ng Kuya Ed. Maraming salamat po naway pagpalain po kayo ng Amang Yahuwah, ng Amang si Allah, ng Amang Hesus Kristo, at ang Diyos Ama sa kataas-taasan sa inyo pong pagbibigay at papaunlak ng oras para po kay Kuya Ed. Muli po ay nagpapasalamat po. At hoping na kahit pa paano, Pasko naman. Ang daming obligasyon ng Kuya Ed. Tulong-tulong kahit konti, kahit makabili po tayo ng is-tetting. Okay. Kaysa bumili ka ng lapad at saka fighter, kaya muna, ibigay nyo na muna. Makakatabang tayo sa mga jingle bells, jingle boys. Muli po ay nagpapasalamat ang Kuya Ed. Iyan na po ay huwag niyong pilitin. No? Kung hindi po magiging sapat sa inyo, sa pamilya nyo, family is priority. Dahil kayo na lamang ang siyang sandigan ng bayan. Okay po, nagkaintindihan po tayo doon. Lalaban tayo sa isang adhikay. And you are welcome as the Vice President for Administration dito po sa National Anti-Crimes and Corruption Group Incorporated. Muli po, gumagalang at sumasaludo ang Kuya Ed sa inyo. Maraming salamat.